Agad? Hindi ka ba ba Bilis na? ready? Sige, game. Kailangan pa lang sa mood siya. Okay. Okay, go na. Mag-clap ka, tol. Clapper ka na. Bigay ka lang. Okay, saan ka ba wait, mali pala ako. Okay, Kita go. yung phone mo, baba mo yung phone 1, mo. 2, 3, go. Kailan ka ba nagsimula gumamit ng pinagbabawal na gamot? Nag-start ako actually 8 years old. Napasama ako sa... Yung mga kaibigan ko kasi, kaibigan sila ng kuya ko. Bali, hindi talaga ako doon. Kumbaga, saling ket-ket lang talaga ako doon. Wala akong papel doon. Parang bunso lang nila ako. Then, nung nangyari na, nakikita ko sila, gumagano, nagtatanong ako, ano yan? Sumali. Para saan yan? Parang naku-curious lang ako. Tapos, umalis yung kuya ko doon. Tapos may napasama ako sa kanya, yung kaibigan niya, parang kuya-kuya ko din. Tapos yun, pinapaalaw niya ako, ginaganon niya ako. Hanggang sa natry ko, sabi ko, anong feeling to? Hindi ko ma-explain. Parang, hindi ko talaga mag-gets. Naalala ko noon, nung akong trinay, nag-sigarilyo muna ako. Tapos tinuruan niya rin ako mag-inom. Hanggang sa paangat na ng paangat. Tapos nung natry ko yung marijuana, hindi ko talaga ma-explain anong feeling. Tapos nararamdaman ko, bakit natuyot ng dito ko? Bakit inaantok ako? Bakit nagugutom ako? Bakit ganito yung feeling? Tapos naalala ko noon, pumunta ako sa polo. Sabi ko, ba tutulog na lang muna ako dito kasi hindi ko kaya. Parang bumibigay yung katawan ko na gusto niyang ngumiti, gusto niyang tumawa, hindi ko ma-explain. Tapos, unti-unti, habang tumatagal, tuloy-tuloy, kinabukasan, sabi ko, parang gusto ko ulit i-try yung ganong feeling. Parang sabi ko, parang ang saya nun. Pero hindi ko siya na-enjoy. Kasi hindi ko pa alam eh. Hindi ko pa alam. Pero nung natutunan ko siya, unti-unti, na-enjoy ko na siya. Nasasayahan na ako. Parang feeling ko na iwas yun sa stress, sa mga bagay. Naalala ko, pera ko noon 10 pesos. Sabi niya, ambag ka lang. Basta ambag ka lang. Ilang bag ko kasi dati, nabibili lang naman yung bill. 20 pesos. Ambag lang ako ng 10. Tapos meron lang kaming tea bag. Gagawa siya ng yung palara. Yun sa Fortune. Kukuhanin niya yun. Gagawin niya yun. Tapos, bibigay niya na sa akin. O, ikaw na. First seat ka na. Kasi nagambag ka eh. Ngayon ka lang nagambag. Para ganun, binibiro-biro niya pa ako. Then, nung natuto na ako, nasayahan na ako, may mga kaibigan ako. Yung mga kaibigan ko na yun, sinama ko na din sila. Sige, tayo naman. Kumbaga, parang iniwan ko na yung isa. Yung nagturo sa akin. Tapos nag-BI na din ako sa mga kasama ko. Sabi ko, try natin to. Masaya to. Kumbaga, exciting. Hindi natin to natatry. Kasi yung lagi lang natin ginagawa. Mag-inom, manigarilyo. Eto, try natin. Iba feeling nito. Iba yung kalidad nito. Tingnan nyo, mag-i-enjoy tayo. Kagaya nung pinag-pump ko sila, hati-hati kami. Unang muna pala nun, ako muna nagbigay. Ako muna, 20 kasi parang mura lang dati. Tapos ang dali-dali lang, gumet. Tapos ako muna hanggang sa si ano yung kasama ko doon eh, si Baby Boy, si John. Pwede ko maganda yung name nila, yun yung mga name nila. Marami pa kami, nandun pa si Henry. Tapos pag nagkakaganon kami, tamang food trip, tamang laro, tamang laro sa arcade, parang na-enjoy namin talaga. In fact, nag-start kami noon 7 ng umaga. Doon na nagkakatipon na sa lugar na yun. Tapos matatapos yun, 6 na ng gabi. Sa kanila na i-spend yung oras kung ano-anong trip, ganito gagawin, aakyat na ng puno kasi nga na-enjoy eh. Araw-araw yun. Araw-araw ganun yung nangyayari. Araw-araw paikot-ikot yung ganong eksena. Bakit? Wala na yun, nakasanayan na eh. Kumbaga hindi namin namamalayan na ano na pala kami, grabe na pala yung impluensya nun, na hindi namin kita na may impact din pala siya. May impact din pala siya na hindi pala siya mabuti, hindi naman talaga siya okay, pero dahil sa band, pero dahil sa pagkakaibigan, sumasaya siya. Kasi pag ikaw lang, walang boring. Anong mga edad nyo? Siguro yung mga edad nun ako, naalala ko, 12.
12, 10, pinakamatanda kasi sa amin nun yung isa eh. Ilang taon siya? 14. 14. Unang-una nun, yung inaaya ko sila, nagtuturuan pa sila kasi daw baka magsumbungan. Ayoko yan, ikaw muna, i-try mo muna. Hindi, ikaw muna, baka isumbong mo ako, baka pag inano ko na, isumbong mo na ako bigla. Baka ilaglag mo na ako bigla. Kilala kita eh, may ganun pa sa team, sabi ko, o sige ako na muna. Yung na-try pala namin una nun, yung gamit yung yung ballpen, kasi hindi ako marunong. Paano ba ginagawa nung kaibigan ko na yun? Hindi ko kaya eh. Yung nagturo sa akin, hindi ko kaya gumawa ng palara. Siya talaga yung magaling. Tapos ako, hindi ko alam, hindi ako marunong. Yung nagturo sa'yo, mas matanda. Mas matanda siya, siguro nasa 18, 17, nung tinuruan niya ako, mga gano'n na yung age niya. Tapos ako 8. Barkada ng kuya mo. Barkada kasi siya ng kuya ko. Kaya nakakasama mo. Parang sobrang close lang din. Pero pag nandun ako sa barkada nila, lagi ako nang sinasaktan ng kuya ko. Huwag ka dito, umalis ka dito, hindi ka naman namin tropa eh. Kasi di ba ganun, pag sa magkakapatid, or ayaw niya na tropa mo yung tropa niya. Parang kinakahiya niya ako nun, sinisipa niya ako, pinapalayo niya ako. Pero sama ka din ako kasi ka... Sumama ka ng sumama. Sumama ako ng sumama. Hanggang natuto na ako ng matuto sa kanya. Lumipat na ako, nagkaroon na ako ng sariling kaibigan. Una nun, na kaibigan ko lang, konti lang naman eh. Yung sila eto lang, sila Henry lang, sila ganito lang. Tapos, nadagdagan, nakilala ko si Billy. Ay, nakilala ko siya. Tapos, hindi naman siya ganun din pero siya kasi yung bata na mahilig man libre, tara sama ka sa akin, kahit tayo. Then doon, naging close ko sila, dumami yung kaibigan ko. Yung ibang kaibigan niya, naging kaibigan ko. Tapos, ayun doon na napasok yung... Sa arkidan kasi nila yun eh. Nung panahon na to, gumagamit ka pa rin nung nakilala mo yung mga bago mong kaibigan na to. Dire-diretso. Dire-diretso pa rin. Ilang taon ka nun? Siguro 14, 13. 14. Mga ganun. Mga ilang taon na rin nakalipat. Pero sabi mo, yung eto sa kuya mo, ikaw na unang na-influensyahan sa mga barkada ng kuya mo. Anong naging reaction ng mga magulang na nalaman ba nila? Actually, hindi nila alam. Hanggang ngayon, hindi nila alam. Dati, nalaman nila, kaso 2018 na, masyado nang late. Nalaman nila, bakit? Kasi, ang lalala nung dito, naalala ko dati pala, kaya nahuli din ako nung papa ko. Kumakain kami sa lamesa, bulok pala yung mata ko sa buko ko. Hindi ko alam yung ginagawa ko. Basta nagugutom ako, andyan yung family namin, kumakain kami. Habang kain ako ng kain, tapos hindi ko alam kung nakangiti ako actually. Tapos sinasabi ng tatay ko, bangad ka ba? Nung ginanon niya ako, parang bangad pa ako. Ano ba nangyayari sa buhay ko? Bakit na ba ganito? Tapos, nung sinasabi niya sa akin na gano'n, parang natakot ako. Parang pag nalaman ng tatay ko, ano kaya gagawin nito sa akin? Baka paslakin niya ako. Kasi naalala ko one time, nahuli yung kuya ko. Grabe yung gulpi na inabot niya. Ilang taon yung kuya mo nung nahuli? Siguro around 16. Kaedad mo din nung mga panahon na Hindi. Siguro. Kasi di ba? Nung nahuli yung kuya ko, natutulog kami, di ba? Kumbaga parang nabalitaan lang doon sa lugar na nagkaganito na yung anak mo, adik na yung anak mo. Yung tatay ko umuwing lasing, sumapak na pa ganyan, tinamaan ako dito kasi natutulog, magkatabi ka. Ako yung natamaan at sakit sobra, sabi ko. Nakita ko siya kung paano bugbugin. Nakakaawa yung niya. Kaya nung nakita ng tatay ko, bangod ka. Hindi niya ako dinirekta na, nagaganito ka na ba? Hindi, nung pagkasabi niya, bangag ka ba? Tinitigan niya ako ng ganyan, tapos, grabe na to, baka manini yung ginagawa ko, baka kung saan ako pumunta, ano na yung mangyari sa akin, bakit na ganito na yung buhay ko. And, ayun. Yung nanay mo, ano naging reaction nun? O siya ang hindi nakaalam? Actually, nung nalaman nila, hindi pa nga nila totally alam eh. Nalaman lang talaga nila kasi parang may sinasamahan ako. Kasi pag nakikita ako ng nanay ko, actually hindi ako nagpapakita sa kanya.
pag malakas yung amats ko kasi mahalata niya ako. One time, naalala ko, sabi niya, bakit ang pula-pula ng mata mo? Ginaganon niya na ako na kumbaga nagdududa na sila. Sabi ko, nag-computer kasi ako. Matagal kasi ako nag-computer. Kaya ganito yung ano ko, hanggang sa nagdududa na siya. Yung naalala ko noon, yung mga notebook ko, tinitingnan niya lang kung may sulat ba or may date ba, ano na ba nangyari. Sinicheck na talaga, baka nagkakating na ako, nagbubulakbol na ako, hindi na ako nag-aaral, hindi na ako pumapasok. One time doon, nagkating talaga ako. Nagkating ako, tapos nalaman niya. Ang nakakatawa dito, pumunta kasi siya sa room. Sa school. Pumunta siya sa school. Tapos, para yung tawag dito, para magbayad ng field trip. Pumunta siya sa school para bayaran yung field trip. Then, ano nangyari? Asan yung anak ko dito? Nahuli ka. Doon ako nahuli, nandun ako sa arcade. Nag-a-addict, nagsusugal, nagkakarakus, lahat doon. Lahat na ng- Kasi sa arcade, nandun lahat. Tapos, pag uwi ko sa bahay, normal lang. Nakita niya, lagot ka sa papa mo. Sira-sira na yung buhay mo kung ano-ano. Ginanon niya ako, lagot na ako sa papa ko daw. Sira-sira na daw yung buhay ko. Hindi ko na alam yung gagawin. Saan na ako napunta? Bakit man nagganito yung buhay ko? Ano yun Grade 6 pa lang ako noon Grade 6 nag-start, natuto na ako lahat Magsugal. Napapanood ko sa tinatambayan namin yung mga nagda-drugs talaga. So, normal. Kumbaga, normal, common siya na hindi na to bago. Normal na to, nakakapanood na ako ng sa harap ko dyan na nagsisession. Kumbaga, pinapanood ko na sila. Ano ba ginagawa nito? Ano ba yung up and down? Gumaganon na, may eksena na gano'n. One time, meron akong kaibigan, parang may tinapon yung isang addict. Tinapon isang addict na parang paradalya ata. Tapos trinay niya. Kinuha niya yon, tapos ginanyan niya, sinindihan niya ng lighter, ginanyan niya. May usok na lumabas. Sabi ko, ano yan dyan? Ano yan? So, ikaw, sumali ka rin. Gusto mo Hindi rin. ako sumali, nakakurious lang ako. Sabi ko, ano yung ginagawa mo? Bakit ganyan? Sabi niya, parang kakaiba tong usok na to Yung tinatry lang natin, ganito Pero, hindi pa rin kami napasok doon. Patuloy pa rin, tuloy-tuloy, hanggang sa lumipas yung mga taon. 2015. Kasagsagan talaga ng drugs. Grabe talaga yung ginagawa ng drugs. Doon, sa lugar namin na yun, sobrang lala. Meron na kaming mga kaibigan na gumagamit na, nasisira na yung buhay, natututo na magnakaw, natututo na manguha ng ganito, manguha ng ganyan, aangkinin yung ganyan, sabi sa kanila daw, pero hindi naman. Para lang may pambisyo. Nag-aaway-away, naalala ko that time, yung lighter na bagong bili ko, kukuhanin yun. Para lang kumbaga, kasi may mga maangas din talaga kukuhanin yung lighter mo bago bili. Ako, kumbaga, laki ng pakilabang doon sa akin kasi naninigarilyo ako tapos nag-weed. Kumbaga, malaki yung tulong niya. Kinukuha yun ng mga siga doon. Tapos sabi ko, bakit ganito? Kumbaga, nangaharas sila. Iba yung, kasi yung amats namin is smiley. Kalmado, relax, tapos sila, ano yung ginagawa mo? Bakit ganyan ka? Diretsahan. Kumbaga, ang tapang, ang yabang, ang aggressive. Papalag ka ba? Sasapakin ko na yung mukha mo. Parang ganon. Nakakatakot yung amats nila. Kumbaga, hindi okay. Kaya, sabi namin, hindi okay yung ganong amats. Kumbaga, wag natin yun gawin. Kasi hindi pala okay. Tingnan mo yung amats niya. Tayo, relax lang natin dito. Halos ngayon hindi tayo gumagalaw. Parang sobrang kalmado lang natin dito. Tapos hindi namin mamalit. Tama na kami ng tao. Lumilipas na yung oras. Kinabukasan, ganun na naman. Paikot-ikot ng paikot-ikot. Hanggang sa wala na. Na-trap na. Ulit-ulit. Paulit-ulit na lang. Naalala ko noon, alas 4 ng madaling araw na, hindi pa rin kami umuwi. Alas 4 ng madaling araw, nandun kami sa kalsada, kumukuha kami ng bayabas. Tapos yung mga dumadaang truck, binabato na namin ng basura. Bakit?
Paangas daw yun eh. Astig daw yun. Yun daw yung trip. Wala eh, masaya eh. Kasi nga, yun daw yung trip eh. Bata daw, nakakatuwa daw. Pero hanggang sa paulit-ulit, alas 11, alas 12, hanggang sa hinahanap na ako ng nanay ko, saan ka na napapadpad? Bakit ganyan na? Yun na naman yung tanong. Bakit ganyan na? Ano na nangyari sa buhay mo? Hanggang sa dumating yung time, minomonitor na nila ako. Kasi baka magpapaliwala na yung anak natin. Kasi that time, yung kuya ko na, nakulong na siya. Administrasyon na to ni Duterte. Nung nakulong na siya, ay, yan, nakulong na siya, ayan na, ang lala na, nagkakapulihan na, nagkakapatayan na, sinasabihan, sumuko ka na, gumanyan, baka matukang ka, mamatay ka, suko ka na lang para hindi ka patayin. Pero hindi. Nung nahuli na yung kuya ko, doon na humigpit yung mama at papa ko sa akin na tinatanong, saan ka pupunta? Saan ka, saan yung bahay nyo? Saan yung ganyan? Diba? Saan kayo pupunta? Sino yung pupuntahan mo? Sino yung kaibigan mo? Yung may ganun na, kasi iniisip nila, baka mapapaliwala na yung anak natin. Baka ma-addict na yung anak natin. Baka masisira na yung buhay niya. Baka matutulad na siya sa kuya niya, ma-addict na din. At that time, yung mga kaibigan ko ang tatanda na. Parang 17, 16, ang kaibigan ko noon, 29, 34. Sabi ko, ang layo na sa range nung mga kaibigan ko na yun. Naalala ko yung time na ganun. Meron akong pinupuntahan. Parang kulungan siya ng baboy eh. Pero wala talaga baboy doon. Naging tambakan na lang. Nandun kami, sa eksena na yon, sa kulungan na yon, pinagmamasdan ko sila. Tinitingnan ko sila doon, sinasabi ko, ano ba itong ginagawa nila? Bakit ganito? Pinapanood ko lang sila doon. Tapos tinatanong ko yung sarili, bakit ako nandito? Hindi naman ito yung place ko eh. Hindi naman ito yung tinatambayan ko eh. Sino ba itong kasama ko? Ba't ako sumasama na dito? Hindi naman ito rin. Hindi mo na alam. Hindi ko na alam. Saan ako nadadala ng napapadpad. Hanggang nandun na ako sa eksena, sa pat session. Na yung mga taong nakasirkel na sa akin, nagsasabu na. Iba na yung trip nila. Iba na yung ginagawa nila. Actually, yung mga kaibigan ko dati, parang nagkaroon ng pagkakawatak-watak. Nung namatay yung isang kaibigan namin, nung namatay siya, parang nagkaroon ng crack. Nung nagkaroon ng crack, nagkanya-kanya na. Namatay ba siya dahil sa drugs? Hindi siya namatay dahil sa drugs eh. Pero nagda-drug siya. Pero malaki yung part niya dun sa pagkakaibigan. Nung nawala siya, boom, nag-crack, nagkanya-kanya na. Hanggang ako napadpad sa mga kaadikan. Sa mga, sa iba na yung team. Kumbaga, ako na yung pinakabata dun eh. Sa lugar na yon, sa eksena na yon, hindi na okay tong circle ko ah. Hindi na tama tong mga kasama ko ah. Hindi na to okay. Pero dahil wala akong friend, wala naman ako ibang friend, Sama ka lang sama lang ako ng sama. Utusan nila ako, ganito, bilhin mo to, dalhin mo to, bigay mo to doon, bigay mo to dyan. Hindi ko alam, yung dinadala ko pala, drugs na yon. Para ibigay doon sa taong yon, para dalhin doon sa taong yon. Involved na ako pala. Na hindi mo alam. Hindi ko alam, involved na pala ako dahil sa mga kasama ko. Pag hindi ka sumama sa kanila, toxic ka na. Awit ka. Parang, di ba kaibigan tayo? Di ba friends tayo? Ba't di mo ito ginagawa? Merong time, gusto ko nang itry yun. Kasi pinipilit nila ako eh. Ikaw na lang yung hindi nagaganito sa grupo. Ano ka ba? Kaibigan ko ba talaga namin? Yung ganon sa team, kasi nag-aanuhan eh. Nagbuburyuan, kumbaga nagtutulungan. Try mo na to. Parang naalala ko nun, nung sa mga kaibigan ko, ako yun eh. Yung nagtutulak sa kanila nun eh. Yung eksena, parang bumalik, pero level 2 na. Nag-level up na ako, pero iba na.
yung play, iba na yung laro. Nandito na ako sa sobrang ayaw ko dati. Cut muna tayo. Pa-check ako ng audio.